Ito ang nangyari sa nakaraang laban ni Carpaccio at Mash. Ginamit ni Mash ang kanyang Iron Wand at ginawang tennis racket para talunin ang Goddess of Statue ni Carpaccio. Sa kasalukuyang pangyayari sa ikalawang exam ng Divine Visionary Selection, may nakaharap si Macaron na kalaban at madali lamang niya itong natalo dahil sa laki na agwat ng kanilang kapangyarihan. Itinuturing si Margaret Macaron na kapantay niya ang isang Divine Visionary dahil sa pambihirang lakas nito. Si Orter na isang Divine Visionary ay humingi ng pabor kay Macaron na pigilan at patayin si Mash para hindi siya magtagumpay na maging isang Divine Visionary. Matapos matalo ni Macaron ang isang grupo, tinapos na din ang kanilang exam. Swerteng nakaligtas din ang grupo ni Mash, Dot at Finn sa mga kamay ni Macaron para hindi mabasag ang nag-iisang crystal nila. Lumabas na mga candidates pabalik sa arena. Nag-aalala ang headmaster na si Wahlberg dahil si Macaron ang kanyang makakaharap. Nakapantay ang kapangyarihan nito sa isang Divine Visionary. Sabi pa ng headmaster na dito magsisimula ang matinding pagsubok ni Mash. Lumapit ang isang Divine Visionary kay Mr. Wahlberg at kumpiyansang sinabi nito na siguradong hindi makakaya ni Mash Burndead na ipanalo ang susunod na exam laban kay Macaron. Ang rason daw kung bakit naging Divine Visionary si Rain Ames bilang isang second year ay dahil hindi sumali si Macaron sa exam. Siya pala ang head ng Magic Talent Administration. At siya rin ang nag-e-examine bawat candidates kada taon. At sa kanyang opinion, ang pinakasiguradong candidate na maging Divine Visionary ay si Margaret Macaron. Nasaksihan niya mismo si Macaron ilang taon na ang nakalipas kung paano niya sinira ang tournament. Lalo na yung second ability niya. Nagtataka ang Divine Visionary kung ano ba nakakaakit kay Mash. Para sa kanya, si Macaron kasi ang may qualifications para maging Divine Visionary. At duda siya na si Mash ay may ganoong kakayahan. At gano'n na lang kalaki ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Biglang bumisita ang head ng Magic Talent ng administration at isang Divine Visionary na nambuli kay Mash sa mga nakarang araw. Gustong i-examine ng Divine Visionary ang abilidad ni Mash kung kaya ba niyang kalabanin si Macaron. Pero ayaw pumayag ni Mash nung una. At dahil siya ang head ng Magic Talent, kung sino daw ang sasali sa Bureau of Magic ay laging dadaan sa kanyang paghahatol. Maliban sa kanyang approval, hindi magiging Divine Visionary si Mash. Nasabi sa sarili ng head ng Magic Talent na wala siyang mapapala kahit siya pang head at biglang nagbago ang isip ni Mash at pumayag siya na itesting ang kanyang abilidad sa larong gusto ng Divine Visionary. Ang rules na ibinigay ng Divine Visionary na kung matatalo daw siya ni Mash, bibigyan si Mash ng pagkakataon na makapasa ng exam, wala ng mga tanong. Naitanong ni Mash kung anong klaseng laro ang kanilang gagawin. Ang sabi ng Divine Visionary ay, "You look, you lose." Iyan ang tawag sa kanilang gagawin na laro. Pumayag si Mash na makipaglaro ng You Look, You Lose laban kay Caldo, na isang Divine Visionary na biglang nagpakita. Ginuhitan ng maliit na bilog kung saan nakatayo si Mash. At kung lumabas sa bilog si Mash, siya ay matatalo. Ituturo daw ng isang daliri ni Caldo sa kahit anong direksyon. At kung matapos siyang magbilang ng 3 at nasa loob pa din si Mash ng bilog na hindi tumitingin kung saan siya nakaturo. Handang-handa na si Mash at may 3 rounds ang larong gagawin nila. Kung maiiwasan daw ni Mash ang lahat ng pag-atake sa kanya, siya ay mananalo. Sinimulan na ang kanilang laro. Itinuro ni Caldo ang kanyang daliri sa itaas, pero si Mash ay tumingin sa ibaba. Habang nakatingin si Mash sa ibaba, tumira naman si Caldo gamit ang kanyang magic na nanggaling sa ibaba para mapilitan si Mash na tumingin sa itaas na kung saan nakaturo ang daliri ni Caldo. Pero naiwasan pa din ni Mash na matamaan siya ng pag-atake at nagawa din niyang hindi tumingin sa kung nasaan ang direksyon ng daliri ni Caldo. Itinuro naman ni Caldo ang kanyang kanan at kaliwang hintuturo na magkaibang direksyon at sabay atake ito kay Mash. Walang kahirap-hirap na nasangga ito ni Mash at naiwasan niyang tumingin sa direksyon ng mga daliri ni Caldo. Napabilib niya si Caldo sa kakayahang ipinamalas ni Mash sa pag-iwas ng kanyang mga pag-atake. At sa huling pag-ataking gagawin ni Caldo, binunot niya ang kanyang espada na may nakabalot na itim na apoy. Ang itim na apoy daw na nakabalot sa espada ay hindi mapapatay sa kung anong mahawakan nito. So ibig sabihin daw na imposibleng mahawakan nito ni Mash para sanggahin ang tirang ito, katulad ng kanyang ginawa kanina. Sinimulan na ang huling pag-atake ni Caldo gamit ang 3 direksyon. Inatake na niya si Mash gamit ang kanyang espada
at lahat ng ito ay nagawang maiwasan ni Mash na hindi nakakalabas sa maliit na bilog. Sa pinakahuling tira na ginawa ni Caldo ay galing sa ibaba na kung saan nakatingin si Mash. Muntikan ng matamaan si Mash sa kanyang muka, pero inilibing ni Mash ang kanyang dalawang paa sa sahig para hindi siya makalabas sa bilog at sabay talon sa ere para hindi siya matamaan ng espada habang nanatili ang kanyang pagtingin sa ibaba. At yun na nga, tabla daw ang kanilang challenge, sabi ni Caldo. Matapos ang kanilang challenge, ang sinabi ni Caldo na sa kasalukuyang level ni Mash, maaaring mahirapan daw siya para kalabanin si Macaron. Dumating na ang oras para sa susunod na exam, na kung saan magpapatibayan ang dalawang magkatunggali kung sino ang matira ay siyang mananalo. Sinimulan na ang laban ni Mash at Macaron. Binunot ni Macaron ang kanyang magic wand at naglabas ng napakalakas na magical power. Ito daw ang kapangyarihan na sinasabi na kapantay ng isang divine visionary. Sumugod na si Mash at tumira naman si Macaron ng isang magical ball na tinatawag niyang Nalcos. Isinalo ni Mash ang magical ball at sinubukan niya itong ibalik gaya ng isang volleyball, pero ito ay napakabigat. Nahihirapan si Mash na ibalik ang tira kay Macaron at napaatras siya at bumangga ang magic ball sa pader. Wasak ang pader sa lakas ng impact nito, pero nakaligtas si Mash sa lakas ng impact ng magical ball sa pader. At dun na nag-counter-attack si Mash galing sa likuran ni Macaron at niyakap niya ito ng mahigpit na tinatawag niyang spine magic. Itinalon ni Mash si Macaron sa mataas na ere para ibagsak niya ito sa sahig galing sa itaas na tinatawag naman niyang hellfall. At yun na nga, napakalakas na pagbagsak ang ginawa ni Mash kay Macaron pero sa hindi inaasahan ng lahat, si Macaron ay nakaligtas at wala man lang galos sa lakas ng impact. Sinabi ni Macaron na nagsisimula pa lamang daw ang kanilang laban. Napakalayo pa daw na makamtan niya ang tunay na kasiyahan sa kanilang laban. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang paparating na matinding laban ni Mash Burndead at Margaret Macaron. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at magbigay din kayo ng komento kung ano ang inyong masasabi patungkol sa video at huwag kalimutang mag-subscribe na din sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!